Hanapin ninyo ng maigi lahat kayo. Kung sino ang makakahuli kay Huo Jiadasiao na si Huo Tingshan ngayon. Ngayon, may premyong, 1,000,000 piso. Nandoon siya. Sige, sugurin. Bakit hindi ko makita ang mga mata ko? Ayos ka lang ba? Huwag mo akong hawakan. Huwag kang matakot. Dadalhin kita sa ospital. Isang araw at isang gabi ka nang walang malay. Sabi ni Dr. Jiang, kung hindi ka pa iinom ng gamot, nasa bingit na ng kamatayan talaga ang buhay mo? Sino ang nagpadala sa'yo dito? Huwag kang matakot. Dadalhin kita sa ospital. Ikaw pala ang pipi. Nilagyan na ng gamot ni Dr. Jiang ang mga mata mo? Kaya pansamantala hindi pa talaga pwedeng tanggalin ang benda. Iniligtas mo ako? At napakabuti mo pa sa akin. Hindi ka ba natatakot na baka masamang tao ako? Hindi. Naniniwala ako sa iyo. Hindi mo ako sasaktan. Hoy, ikaw na pangit na pipi. An ka na naman naglalandi. Hindi ka pa babalik dito at magluluto. Ako si Huo Tingshan. Ito ang minana kong pulseras. Kunin mo. Kapag bumalik na ang paningin ko, pakakasalan kita. Hindi ba yan yung bulag na iniligtas ni Shali kamakailan? Ang yaman niya pala. Nahanap mo na ba ang mga humahabol sa akin? Sila ang matagal ng kaaway ng pamilya Huo. Mabuti na lang at hindi kanila binihag, kundi hindi natin malalaman kung ano ang mangyayari. Malaking tulong ang maliit na pipi na iyon. Magpadala ka ng tao para alamin kung nasaan siya. Pero nagpa-schedule na. Si Lolo ng operasyon. Sa pinakakilalang doktor sa mata sa ibang bansa, kailangan na nating umalis agad. Hinahanap niyo ba ang kapatid ko? Kilala mo ako? Opo, may inasikaso si Shali ngayon, kaya inutusan niya akong alagaan ka? Si Ali pala ang pangalan niya. Napakapambihirang pangalan. Maari mo ba akong tulungan na ibigay itong liham? Kay Shiali?
Sabihin mo sa kanya na kailangan niyang hintayin akong makabalik? Sige. Huo Tingshen. Huo Tingshen. Huo Tingshen. Huo Tingshen. Huo Tingshen. Huo Tingshen. Ikaw na Pipi ay naglakas loob pang mangarap ng isang kilalang pamilya? Ang kapal din ng mukha mo. Hindi totoo yan. Nangako siya sa akin. Magising ka na. Narinig ko mismo na sinabi niya. Isa ka lang laruan na pinaglilibangan. Anya nitong mga nakaraang araw. Pinaniwalaan mo talaga? Pinaniwalaan mo talaga? Laruan lang na pinaglilibangan. Hindi ako naniniwala. Huo Tingshen, hahanapin kita. At hihintayin kong ikaw mismo ang magsabi sa akin ang iyong nararamdaman. Ikaw na masamang pipi. Malaking swerte mo na binibigyan ka ng trabaho ng kumpanya, kaya ka may makain. Naglakaas loob kang sakta ng aking kliyente. Hindi ako, nagkakamali ka. Siya ang sadyang nagbuhos ng tubig sa akin. Ang pipi ay naglakas loob pang magdahilan. Alam mo ba kung magkano ang nawala sa akin? Huo Tingshen, Bigla na lang sumakit ang mga mata ko. Ang ingay ninyo. Sira yan sa imahe ng kumpanya. Ikaw na ang magayos niyan. Ikaw ay isang basura na walang kamalayan sa sarili. Umaasa ka pa bang may sasagip sa iyo? Ako ang Huo Group. Ginoong Huo. Patawarin mo ako, Mr. Huo. Ako ay hindi nakakakilala ng tao. Dapat na talaga akong mamatay. Ngayon ang unang araw ng pagbabalik ng aking kuya si Huo Tingshen sa Huo Group. Huwag kang magdulot ng gulo sa akin. Opo. Ako, papalayasin ko na itong munting pipi ngayon. Pipi? Ang munting pipi na nagligtas kay kuya 3 taon na. Ang nakakaraan ay nasa labas lang. Nang Haicheng, hindi siguro nagkataon lang ito. Mapalad ka at nakilala mo si Mr. Huo ngayon. Mag-ayos ka na ng gamit mo at umalis ka na kaagad. pakiusap. Hindi ko pa maaring mawala ang trabahong ito. Nakabalik na sa bansa si Huo Tingshen. Paano ko? Ba siya makikita? May naisip ako. Magandang araw po, Mr. Lee. Ako si Xiali. Gusto ko po sanang makipagkita sa inyo ngayon. Sige, pumunta ka sa Nanshan Restaurant mamayang alas 5 ng hapon. Ngayon, tungkol sa investment project ng Between Group, ako na lang ang pupunta. Pumunta ka muna at alamin ang kinaroroonan ni Xialin. Kuya, kararating nyo pa lang sa bansa at kakagaling lang ng inyong mata sa pagkabulag, mas makabubuti na manatili ako rito upang samahan kayo.
Ang ibig mo bang sabihin, wala nang saysay ang sinasabi ko ngayon? Hindi po, natatakot lang akong baka may mga taong walang pakialam na makabangga sa inyo. Ang dapat mong isipin, kung bago ako bumalik, hindi mo nahanap ang address ni Charlene, saan kang probinsiya ko, itatapon para magbuhat ng bato. Alam ko na. Huo Tingshen, gagawin ko ang lahat para makita ka. Mr. Lee, noong huli akong nagligtas sa asawa mo, sinabi mong tutuparin mo ang isang hiling ko? Tumatanggap pa ba iyon? Oo naman, ano ang gusto mo? Gusto kong makabalik sa Hua Corporation. Pwede mo ba akong tulungan? Nabalitaan ko, ang nakaaway mo ay ang sales manager ng Hua Corporation. Hindi mababa ang posisyon niya, ah. Hindi ko yun sinasadya. Halika, umupo ka muna at pag-usapan natin ito habang nakaupo. Wala iyon. Kilala ko ang mga matataas na opisyal sa Hua Corporation. Madali lang sa akin ang tulungan ka. Pero kung makakabalik ka, nakadepende na iyan sa kung paano ka kikilos. Niloloko mo ako. Walang kuwentang babae. Ang mapansin kita ay biyaya na sa iyo. Huwag kang magpakapirata at maging mapili. Huwag kang lumapit. Kaibigan ako ni Huo Tingshen. Kung malalaman niyang inaabuso mo ako, hindi kanya palalampasin. Nakakatawa. Ikaw na isang pipi, umaasa ka ring makakabit sa relasyon sa Hua Corporation at kay Huo Tingshen? Inaakala mo bang ako ay tanga? Wala, hindi. Ako nagsisinungaling sa'yo. Maliit na pipi, pinagsikapan ko talagang hintayin na ikaw mismo ang dumating sa bitag. Masamang babae. Kung hindi kita bibigyan ng aral, baka hindi mo malaman ang lakas ko. Gusto mo ba talagang tumakas? Tingnan natin kung saan ka pupunta ngayon. Huo Tingshen, Tiyakin mong tumingin sa dinaraanan mo. Huo Tingshen, ako si Shali. Hindi mo na ba ako naaalala? Bitawan mo. Hindi ko pa, naman siya nakikita? Pero bakit parang pamilyar ang anino niya? Takbo pa. Ikaw na, Pipi. Dahil nahuli kita, tiyak na katapusan mo na ngayon. Tulungan niyo po ako. Gusto nila akong saktan. Wala ka bang kakayahang magsalita? Sinong nagbigay sa iyo ng karapatan? Binabalaan kita, bata. Huwag kang mangialam o isasama kitang parusahan. Ang hangin mo naman, tingnan natin kung paano mo ako pakikitunguhan, si Huo Tingshen. Si Huo Tingshen? Yung naghahari sa Haicheng. Ang halimaw sa negosyo? Hindi natin pwedeng kalabanin yan. Anong pinagsasabi mo? Si Huo Tingshen 3 taon na, nasugatan ng mata at nabulag, nagpapagaling siya sa ibang bansa. Imposibleng nandito siya. Ganun ka ba kasiguro na tama ang balita mo? Siyempre naman, may tao ako sa Huo Group. Kung nakabalik na si Mr. Huo, tiyak na sasabihin niya sa akin. Mukhang magkakilala kayong mabuti. Oo, ano? Natakot ka na, di ba? Gusto lang magpanggap na big shot ng gago para magyabang. Magpanggap na lang sana siya bilang normal na tao. Nagpapanggap pa siyang bulag. Nakakainis. Huwag na kayong tumunganga. Sige, sugurin niyo na.
May sugat ka ba? Patawad dahil sa nangyari ngayon? Nadamay ka. Umalis ka na agad. Hindi ako natatakot. Nagtiwala ako sa iyo. Hindi mo ako sasaktan. Hindi ako aalis. Sa pagkakataong ito, hinding-hindi, kita iiwanang mag-isa muli. Sa pagkakataong ito, hindi na kita iiwan pang mag-isa. Ikaw, wala kang galang. Kung ininsulto mo ako, para mo na ring ininsulto ang pamilya ko. Bakit hindi ka pa lumuhod at humingi ng tawad? Kundi sisiguraduhin kong hindi mo na, masisilayan ang bukang liwayway. Sino ka ba sa tingin mo para makipantay sa pamilya Huo? Talagang hindi marunong matakot sa kamatayan. Hintayin mo ako, tatawag ako para ipakalma ka ni CEO ko. Sige, hihintayin ko talaga ang magandang balita. Hayaan mo na, umalis na lang tayo. Ayos lang, hindi niya ako kayang saktan. Gagawin kong magbayad siya sa lahat ng ginawa niya ngayon. Magdusa siya. Hoy, kalihim Zhang. Ako ito, si Lee ng World Trade Corporation. Anong meron? Ngayon sa isang pagtitipon, mayroong isang lasinggero na nagsasabing siya raw si CEO Huo. Totoo ba yun? Kararating lang ni CEO Huo sa kumpanya. Sino ang walang takot na yan na nangangahas na magpanggap na si CEO Huo? Ganun ba? Kontrolado ko na ang hunghang na ito. Magpadala kayo ng mga tao rito para hulihin siya. Maghintay ka. Anong masasabi mo, Onggoy? Nalantad ka na, di ba? Hindi pa tapos ang lahat. Bakit ka ba nagmamadali? Parating na ang mga tao ko. Maliit na pipi, sasama ka ba sa akin ng kusa o ipapahamak mo ba ang sarili mo kasama niya? Wala siyang kasalanan. Huwag mo siyang saktan. Ano bang kinukumpas mo? Hindi ko maintindihan. Kung pagsisilbihan mo ako ngayong gabi, maaari ko siyang hayaang magkaroon ng disenteng burol. Sigurado ka ba na ang mga tinawag mong tulong ay talagang tutulong sa iyo? Siyempre, si Secretary Zhang ang pinakamahusay na tauhan ni CEO Huo. Maliit na bagay lang kung ako ang kinalaban mo, pero kung siya ang kinalaban mo, isang salita lang at mawawalan ka ng lugar para mabuhay sa Haicheng. Hihintayin ko yan. Li Changlin. Dumating na ang mga tao ko, ulol. Tapos na kayo. Secretary Zhang. Secretary Zhang. Ang lakas ng loob mo. Pati si Boss Huo ay ginalaw mo. Boss Huo, paanong nangyari ito? Hindi ka pa aalis diyan. Ihanda mo ang isang pribadong silid para sa akin. Opo. Tara na, dali, bilis, bilis. Boss Huo, kapabayaan ko po ito. Mangyaring lumipat po kayo sa silid. Boss Huo, natakot po kayo. Nasaan na ang reputasyon mo? Dapat ingatan mo iyan. Kung may susunod pa, iyong pagkatao mo bilang Sekretarya Zhang, ang numero 1 CEO, huwag mo nang kunin. Sekretarya Zhang. Kausapin mo si Boss Huo. Patawarin na niya ako ngayon. Dalhin siya, baliin ang kaniyang mga kamay at binti. Itapon siya palabas ng Haicheng. Sekretarya Zhang. Wag po, Sekretarya Zhang. Sekretarya Zhang. Gumaling na ang iyong mga mata? Oo, tinulungan ako ni Lolo na magpagamot sa pinakamahusay na ophthalmolohista sa ibang bansa. Sayang. Hindi pa rin ako makapagsalita. Ayos lang. Nung ako'y nagpapagaling sa ibang bansa, natuto ako ng sign language. Mula ngayon, ako ang bahala sa iyo. Nasaan ang pulseras na bigay ko sa iyo? Bakit hindi ko makita na suot-suot mo? Ang pulseras ko? Bakit nawawala? Hello?
Kuya, natagpuan ko ang address ni Xialin. Hindi siya lumipat ng bahay sa loob ng mga taong ito. Hinihintay ka niya sa kanyang lumang bahay. Kung gayon, ang munting pipi na ito, hindi pala si Charlene. Patuloy niya akong niloloko. Alam ko na. Pupunta na ako sa Xia family kaagad. Mabuti na lang at hindi nawala iyon. Tiyak na napakahalaga. Ng pulseras na ito kay Hua Tingshan. Umalis na ba siya? Nasaan ang pera ngayong buwan? Bakit hindi pa ito na ibabalik? Talaga bang gusto mo akong mamatay sa gutom? Ma, patawad. May nangyaring hindi inaasahan. Huwag mo akong bigyan ng ganyang palusot. Kung hindi ko makita ang pera bukas, mas mabuti pang mamatay ka na lang sa labas. Ikaw na walang kwentang bata, alam mo pa palang umuwi. Ano? Ilang daang piso lang ito? Pinapunta kita sa trabaho? Para maturuan kang tumayo sa sarili mong mga paa. Pero ikaw, natuto kang magsinungaling tulad ng masasamang tao. Nasaan na ba ang pera? Bilisan mo at ibigay na iyan. Wala po ako. Natanggal po ako. Ito lang po ang lahat ng pera. Ano? Nagpahanap ako sa iyo ng trabaho, pero inaway mo pa sila? Hindi po? Hinaawaan lang po talaga nila ako dahil hindi ako makapagsalita. Binubuli po nila ako ng husto. Ikaw ay isang pipi, sadyang mas mababa ang iyong estado. Anong masama kung may nagsabi sa iyo ng kahit ano? At ngayon, naging ganito ang sitwasyon, walang pera. Paano mo babayaran ang utang ng tatay mo? Pero may dignidad din po ang mga pipi. Ikaw na walang kuwentang pipi, talaga. Naglakas loob ka pang sumagot. Linlin? Sige na ma, ilang daang piso lang naman ang nawawala. Bakit mo pa kailangang sigawan si ate? Ang totoo, nasira na ito. Kaya hindi na ito kasing mahal ng dati. Magkano ang binigay niya? 20,000? Ang mura naman para sa tangang yan. 200,000. 200,000? Hindi ba tayo yumaman yan? Huwag, ayoko! Bilisan mong magbayad. Para sa iyo na siya. Ayoko! Ate, huwag mo akong sisihin. Ang kalagayan mo, ito na ang pinakamagandang kinabukasan na mahahanap ko para sa iyo. Asawa ko? May asawa na ako? Tanga para sa pipi? Talagang sila ay ginawa para sa isa't isa. Bitawan mo ako, bitawan mo ako. Sinaktan mo ko? Ibalik ang pera? Huwag kang magmadali, italin niyo siya. Italin niyo siya para hindi na makatakas. Lumapit kayo at tumulong. Ikaw na maingay na pipi, saan mo ninakaw? Ang ganito kagandang bagay? Papakasal ka na rin naman.
ibigay mo na lang sa akin. Huwag! Regalo ito sa akin ni Hua Tingshen. Tigil. Hua Tingshen. Huo Tingshen. Bumalik ba siya para hanapin si Shali? Hindi maaari. Hindi ko sila pwedeng pagtagpuin. Huo Tingshen, bumalik ka ba para sunduin ako? Sino ka? Ako si Shalin. 3 taon na ang nakalipas. Nangako kang babalik ka para pakasalan ako? Nakalimutan mo na ba talaga? Kaya pala ikaw si Shalin. Sa wakas, nakita na rin kita. Ang mata mo na nasugatan, gumaling na ba? Oo, gumaling na. Dahil sa tulong mo noon, 3 taon na ang nakakaraan. Anong nangyayari rito? Ang mama ko, inayos niya ang kasal para kay ate. Ayaw ni ate, kaya nagrereklamo siya. Bakit tuwing may kinalaman sa pipi na ito, palaging sumasakit ang mata ko? Hua Tingshen, ano ang iniisip mo? Siya ay hindi ang piping babae na nagligtas sa iyo 3 taon na ang nakalipas. Anong ginagawa ninyo? Inalagaan ko siya sa loob ng maraming taon. Inayos ko na para sa kanya ang isang magandang kasal. Ano bang pakialam mo, ikaw na isang dayuhan? Nagkamali ka ng akala, hindi lang tayo matanggap ni ate, ayaw niyang umalis. Ang totoo, gusto, anya ang lalaking ito. Shalin, bakit mo pinanggap na hindi ka makapagsalita? Tatlong taon na ang nakalipas, sinabi ni Shalin na pinalitan niya si Shali at nagligtas ng isang mayamang Ginoo. Baka siya. Ang nga iyon, tama na Shali. Lumalabis na iyan. Ang pangalan niya ay si Xia Li. Noong araw na umalis ako 3 taon na ang nakalipas, baka siya ang tumulong sa akin na ipasa ang liham kay Shalin? Tumigil. Pakawalan mo siya. Ang asawa ko na binili ko sa halagang 200,000, bakit mo ko pinapapakawalan? Binili mo gamit ang pera? Nasa lipunan tayo ng batas, napakalaki ng tapang mo. Inahan ko siya ng higit 10 taon. Ano bang masama kung ibenta ko siya para kumita ng pera? Bukod pa rito, kung hindi dahil sa akin 10 taon na ang nakalipas, matagal na siyang nagutom at namatay sa kalye. Hanggang ngayon ay hindi ka pa rin nagsisisi? Dalhin ninyo ang mga taong ito na gumagawa ng masama. Nagsisinungaling ka. Ikaw ang nagsabi na kapag binigyan kita ng 200,000, ibebenta mo siya sa akin. Hindi ka marunong tumupad sa salita mo? Ibalik mo ang pera ko? Totoo ba ang sinasabi niya? Hindi po ito ganyan, nagpapalusot lang sila, huwag mo siyang paniwalaan. Ako ang may kagagawan nito.
hindi kasali ang anak ko. Sa totoo lang hindi ko naman talaga gustong ibenta ang anak ko. Sadyang napakahirap lang namin at ang tatay niya ay may malaking utang sa labas. Ang sabi ng nangongolekta ng utang, kung hindi namin mababayaran ang utang ngayong linggo, bubuwisan daw ng buhay ang aming pamilya. Bakit nagsisinungaling si nanay? Ano ba talaga ang balak nila? Para lang sa sarili nilang kapakanan, isinasakripisyo nila ang sarili nilang anak. Isa kang ang tunay na mabuting ina. Opo, lahat ng ito ay kasalanan ko. Magbabago ako. Ang nanay ko ay nataranta lang, kaya nakagawa ng mali. Palayain mo na siya. Ikaw? Ano ang iniisip mo? Ikaw naman? Ano sa tingin mo? Si Yali, hindi mo rin naman matiis na sinasaktan ng mama mo, di ba? Isa pa, kung aalis ang mama mo, mawawalan ka na ng tahanan. Hindi ko siya sisisihin. Dalhin siya. Ang galing mo talaga. Salamat at iniligtas mo ako. Naaalala ko 3 taon na ang nakalipas, nakakapagsalita ka pa, bakit ka nagpapanggap ngayong pipi? Anong sinasabi mo? Ting Shen, iyong sinabi mong pakakasalan mo ako 3 taon na ang nakalipas? Matutuloy pa ba? Siyempre, sumama ka sa akin. Tutuparin ko ang aking pangako at aalagaan kitang mabuti. Huating Shen. Huating Shen? Huating Shen? Inalagaan kita ng mahigit 10 taon, walang utang na loob. Sa harap ng ibang tao, hindi mo man lang ako kinampihan. Hindi ko ginawa. Ikaw ang ayaw sa akin. Mabuti na lang at napakagaling ni Sialin, nakahanap siya ng mayamang mapapangasawa. Mula ngayon, maghihintay na lang ako ng ginhawa. Tungkol naman sa iyo, natangat pipi. Lumayo ka. Umalis ka na. Umalis. Umalis ka na. Nakakainis. Mama, pinatawad mo na ba ako? Magandang araw. Ito po ang mga bagahe namin. Salamat. Hello, buksan niyo po ang pinto. Ang sabi lang ng kuya ko ay, dadalhin ang bagahe ni Miss Xia. Hindi ang iba pang tao. Ano? Hindi ba sinabi sa inyo ni Xialin na isama rin ako? Alice, alis na. Huwag mong istorbohin si CEO Huo. Ikaw, humanda kayo. Kapag yumaman na ang anak ko, kusa kayong luluhod at magmamakaawa na bumalik ako. Siya ba yung maliit na pipi? Bakit siya nakaupo mag-isa sa labas? Bakit ka nag-iisa rito? Natutunan ko ang sign language sa aking kuya, kaya naiintindihan ko. Ayaw na sa akin ng nanay ko. Wala na akong mapupuntahan. Kung gayon, gusto mo bang sumama sa akin? Sino ka? Ako ang kapatid ni Huo Tingshen. Ang pangalan ko ay Huo Chenyu.
Oh, Ginang, napakabait sa inyo ni Boss Huo. Pagka-uwi nyo lang, dinala na kayo sa bahay ng Huo. Kung susunod ako sa inyo, magiging maganda na ba ang buhay ko? Huwag kang mag-alala, basta sundin mo ang mga sasabihin ko, hindi kita pababayaan. Salamat po, Ginang. Sinong walang kuwentang tao? Ang naglakas loob na humarang sa daanan ng ginang. Shali? Bakit siya narito sa bahay ng Huo? pasensya na, pasensya na. Nakapagtataka, isa rin pala siyang pipi. Si Alin. Binangga niya ako, kaya palayasin mo siya. Ano bang walang hiya ka? At naglakas loob ka pang dumikit sa pamilya Huo. Salamat. Bakit ikaw? Huo Tingshan. Sa wakas, nakita kitang muli. Bakit kasugatan? Sino ang nang-api sa iyo? Si Alin. Bakit ka nasugatan? Sino ang nang-api sa iyo? Si Shalin po. Shali, huwag mong sirain ang plano ko. Tingshan, nakabalik ka na pala? Ano ang nangyayari dito? Gusto po kasi ng ate na humingi ng salapi sa akin. Natatakot ako na magalit ka kapag nakita mo, kaya nagpahanap ako ng tao para paalisin siya. Hindi ako humingi ng pera sa iyo? Bakit ka nagsisinungaling? Ate, sabihin mo kay nanay pag uwi mo, sisikapin kong magtrabaho at mababayaran ko ang utang ni tatay. Ano ba ang pinapanggap mo? Bakit ang bastos mo? Mag-sorry ka kay Shalin. Wala po akong ginawang anumang mali. Bakit ako magsosorry? Pati ba ikaw hindi ka na talaga naniniwala sa akin? Sa lahat ng ito, nagsisinungaling ka pa rin. Hindi ba pera ang kailangan mo? Kunin mo na ang pera at lumayas ka. Hindi siya nagsisinungaling. Ako ang nagdala sa kanya rito. Bakit mo siya dinala dito? Dahil gusto ko siya. Dahil gusto ko siya. Anong ibig mong sabihin? Ibig bang sabihin ay maninirahan na rin sa atin si Xiali? Ate, kung hindi mo gusto si Xiali, babantayan ko siya at hindi ko na siya hahayaang magpakita pa sa iyo para hindi ka mainis. Magkapatid kayo? Bakit parang hindi? Maganda ang relasyon ninyo? Bata pa lang si Xiali, mahilig na siyang mangagaw ng mga gamit ko at inangkin niya ang lahat ng mga nagawa ko. Natatakot lang ako na pati ikaw ay agawin niya. Huwag na huwag kang mag-alala. Ang taong gusto ko ay ikaw lang. Umuwi na tayo. Nasaan na ang pulseras na ibinigay ko sa iyo? Bakit hindi ko nakikitang suot mo? Nasaan ang pulseras na binigay ko sa iyo? Bakit hindi kita nakikitang suot iyan?
Nakakainis. Bakit may usapan pa tungkol sa pulseras? Natatakot akong masira, kaya itinago ko. Siguro hindi nakuha ni Mama mula sa aming bahay. Kukunin ko bukas. Si Xialin, siya ang nagligtas. Sa'yo 3 taon na ang nakalipas. Ano ba ang mga pinag-iisip mong hula? Galit ka ba? Hindi. Nasisiyahan akong makita na inaalagaan mo iyan ng ganyan, kaya masaya ako. Tara na. Kapag wala ako sa pamilyang Huo, huwag kang gumala. Gusto ko lang gumawa ng isang bagay para makabawi sa iyo. Patawad, nagdulot ako ng gulo sa iyo. May nasugatan ka ba? Wala. Alam ko kung paano protektahan ang sarili ko. Kung ganoon, ano ito? Kakaiba. Bakit pamilyar ang kanyang mga mata? Para bang nakita ko na siya sa kung saan. Talagang may kakayahan si ate. Hindi pa nagtatagal at nakipag-ugnayan na kay Young Master Huo. Sa tingin ko, aalis na lang ako. Bakit? May gusto na akong tao. Paumanhin. Huwag kang masyadong ma-pressure. Ang sinabi ko sa kanila na gusto kita, yun ay dinaya ko lang sila. Kasi, ayoko silang mangapi sa iyo. Talaga? Pero, parang nagkamali ang lahat. Ang taong gusto mo ba ay ang kuya ko? Oo. Nangako ako sa kanya. Nahihintayin ko siya palagi. Kahit nakalimutan niya. Pero hindi ko pwedeng bawiin ang sinabi ko. Kaya, ang nagligtas sa kuya ko 3 taon na ang nakalipas, ikaw iyon? Oo. Nasugatan ang mata niya noon at may humahabol sa kanya. Kaya dinala ko siya sa klinika ni Doc Jiang. Kung gayon, si Xialin ang pumalit sa pagkatao mo. Pumalit sa pagkatao ko? Ang ibig mong sabihin, ako ang gusto ni Huo Tingshan? Oo. Nagtagal siya sa ibang bansa noong mga taon na iyon. Aktibong nagpapagamot. Para lang makabalik siya. Agad at mahanap ka. Maaari mo ba akong tulungan? Gusto ko siyang makita. Sige, tutulungan kita. Dahil gusto ko siya. Bakit tuwing maiisip kong kasama niya si Chen Yu, ang puso ko, masakit ng ganito? Dahil ang taong gusto mo ay si Xiali palagi. Anong pinagsasabi mo? Hindi yan imbento? Ramdam mo rin naman iyan. Iba talaga ang trato mo kay Xiali. Imposible?
Hindi ako magkakamali. 3 taon, nabulag ka. Kaya hindi mo nakita ang mukha niya. Paano mo nasisiguro? Pupuntahan ko si Charlene para linawin. Mukhang masarap ang buhay mo ah. Linlin, bakit ka umuwi ngayon? Susunduin mo ba si Mama para magpasarap sa buhay? Aking mahal na anak, ito ba ay... Nasa kay Shali ang pulseras na bigay ni Ting Shen bilang tanda. Ano man ang gagawin mo, kunin mo sa kanya ang pulseras. pulseras? Huwag kang mag-alala, hindi ka mapapagod ng walang kapalit, sigurado yan. Ang card na ito ay may lamang 1 milyong piso. Pagkatapos mo itong magawa, syempre, mapapasa iyo ang 1 milyong ito. Wag na, ibigay mo na sa akin ngayon. Nasa akin ang pulseras niya. Mayroon ako ng pulseras niya. Nasaan? Dali, ilabas mo na't ibigay sa akin. Noong nakaraang beses, mukhang mamahalin, kinuha ko ito mula sa hamak na piping iyon. Sigurado ka bang tama ito? Siyempre, hindi ka ba nagtitiwala sa ginagawa ng iyong ina? Shali, sa pulseras na ito, sa pagkakataong ito, patay ka na. Ting Shen, anong nangyayari? Bakit ka nagmamadali ng ganyan? Bakit mo ako nilinlang? Anong sinasabi mo? Bakit hindi ko maintindihan? Sa sitwasyong ito, ayaw mo pa rin sabihin ang totoo? Hindi ikaw ang babaeng nagligtas sa akin. 3 taon na ang nakalipas, bakit ka nagsinungaling? Ang bracelet na ibinigay, ako sa pipi na yon. Bakit nasa kanya? Umuwi lang naman ako para kunin ang bracelet at sulat. Pinaghihinalaan mo na ako. May nagsabi ba ng masama tungkol sa akin sa'yo? Kung gayon, nagkamali ako ng pagdududa sa kanya. Ang taong yun ay si Shali, hindi ba? Hindi siya. Kung hindi siya, edi ang kapatid mo. Siguradong si Shali ang nag-udyok sa kapatid mo na sirain ang relasyon natin? Hindi ganoong klaseng tao si Chen Yu. Sobrang gusto ng kapatid mo si Shali? Sino ang nakakaalam kung si Shali ay may ginawang deal sa kanya? Tama na. Huwag na. Pinagalitan mo ako dahil kay Shali? Hindi ka naman ganyan dati. Patawad, ako ang mali. Masyado akong pagod ngayon. Uuwi muna ako para magpahinga. Huwating Shen. Sa wakas, dumating ka na. Huwag mo akong hawakan. Hindi ba sinabi sa'yo ni Chen Yu? Ako talaga ang nagligtas sa'yo 3 taon na ang nakakaraan. Tama nga ang sinabi ni Charlene. Napakawalang hiya mo. Pero ako talaga iyon. Tama na. Si Xialin ang tunay kong mahal. Wala itong kinalaman sa kung iniligtas niya ako o hindi. Itigil mo na ang pag-aasa mo. Ang babaeng tulad mo, hindi ko kailanman magugustuhan. Kaya pala. Narinig mo rin,
Direktang inamin ni Huo Tingshen, ako ang mahal niya. Kung marunong kang tumanaw ng utang na loob, kusa kang umalis sa bahay ng Huo. Hindi kita hahayaang magtagumpay. Ibubunyag ko ang tunay mong mukha. Talagang ilalantad ko ang totoo mong pagkatao. Sadyang mapang-ahas ka. Ikaw, isang pipi at lumpo, naglakas loob na kalabanin ako? Dahil binigyan ka na ng pagkakataon pero hindi ka umalis? Huwag mo akong sisihin kung kalimutan ko ang ating pagkakapatid. Sino ang nangangahas? Na manakit ng tao ko dito sa pamilya Huo? Ayos ka lang ba? Binabalaan kita na huwag kang makialam sa akin? Anong karapatan mo para takutin ako? Sino ang hindi nakakaalam sa lungsod Hai? Na dito sa pamilya Huo, ang taong tunay na nagpapasya ay si Huo Tingshen. Ako ang magiging hipag mo. Ikaw na isang hindi pinapaburang anak sa labas? Kung ayaw, mo talagang mapalayas. Huwag ka nang makialam sa mga bagay na hindi mo dapat pakialaman. Talagang nakakatawa. Ang taong nagligtas sa kuya ko 3 taon na ang nakalipas ay hindi ikaw. Ngayon ay nagsasalita ka ng kung ano-ano. Kapag nalaman ng kuya ko ang katotohanan, sa tingin mo ba may patutunguhan ka pa? Huwag kang mag-alala. Bago pa mangyari iyon, sisiguraduhin kong papatayin ko kayong dalawa. Sige, hihintayin ko yan. Kumusta? Amay nasaktan ba sa iyo? Isa lang akong pipi? Hindi mo kailangang maging napakabait sa akin. Kung bakit ako naging napakabait sa iyo? Iyon ay dahil iniligtas mo ang kuya ko. Huwag kang mag-isip ng iba. Taos puso kong gusto si Xialin, at kung iniligtas niya ako o hindi, wala iyong kinalaman. Tigilan mo ang iyong walang kabuluhang pantasya. Tigilan mo ang iyong walang kabuluhang pantasya. Anong meron sa pagiging tagapagligtas? Ang taong gusto niya? Sa huli, hindi ako. Anong masama sa pagiging pipi? Hindi naman masama ang pag-uugali mo. Huwag kang makinig sa mga walang kwentang sinasabi ni Xialin. Medyo pagod ako, aalis na muna ako. Dahil sa kanyang pagiging pipi, maraming panlalait na ang natanggap ni Xiali. Kailangan kong mag-isip ng paraan para tulungan siya. Dr. Jiang, mayroon akong pakiusap sa iyo. Ji, Huo, bumalik na rito sa Haichengsi. Dr. Jiang, ang doktor na nagpagaling sa inyo 3 taon na ang nakalipas. Sinadya ko pong ayusin ang appointment ninyo para sa follow-up ngayong umaga. Sige, alam ko na. Dapat sana ipupuntahan din kita. Tungkol saan? Samahan mo akong pumunta sa ospital? Isa itong napakagandang pagkakataon din para makipagkwentuhan ka kay Dr. Jiang. 3 taon na ang nakalipas, si Xiali ang kasama ni Huo Tingshen sa lahat ng oras. Kung pupunta ako, hindi ba ako mabubunyag? Bakit? Ayaw mo? Hindi, sasama ako. Tara na. Matagal na naman iyon. Baka hindi na ako matandaan ng doktor na iyon. Basta't ipipilit kung ako talaga ako. Wala silang magagawa sa akin. Ginoong Huo, ang iyong mga mata ay gumagaling ng maayos. Ipagpatuloy lang ito. Narinig ko kay Xialin dahil sa masigasig mong paggagamot noong nakaraang 3 taon. Narinig mo kay Xialin? Paano mo nalaman ang tungkol dito? Ang ate mo ba ang nagsabi sa iyo? Ate? Hindi ba ikaw ang kasama ko noon? Dr. Jiang, mataas ang respeto ko sa iyo. Bakit ka nagsasabi ng kasinungalingan? Hindi ako nagsisinungaling. Ang nag-alaga sa iyo noon ay si
Ang nag-alaga sa iyo noon ay si... Ay nako, napakahusay ng doktor na ito. Paniwalaan mo ako kahit minsan. Si Xiali. Matagal nang hindi kami nagkita. Paano kayo nagkakilala? 3 taon na ang nakalipas upang makahanap ng isang uri ng damong gamot. Tumira ako sa labas ng bayan ng ilang buwan at nagkataong nakilala ko si Xiali. Kung kaibigan mo siya, hindi ko na kayo guguluhin sa inyong kwentuhan. Kuya, dinala ko lang siya rito. Huwag ka nang magpaliwanag. Tungkol sa inyong dalawa, wala akong interes. Huwag mo siyang pakinggan. Magpa-check up ka na. Ayos lang ako. Ang galing naman ni ate. Kaya niyang palibutan ng napakaraming lalaki? Huwag na huwag kang magsalita ng ganyan, magkaibigan lang sila. Ipinagtatanggol mo siya. Baka nagkagusto ka na rin sa kaniya? Hindi iyan kailanman mangyayari. Ang babaeng iyon na sadyang mapanlinlang, hindi ko siya magugustuhan. Naniniwala ako sa iyo. Umuwi na tayo. May trabaho pa ako sa opisina. Mauna ka na lang umuwi. Paano mo nakilala si Xiali at ang taong katabi ni Huo Tingshen? Bakit si Xialin sa loob ng 3 taong ito? Ano ba talaga ang nangyari? Dr. Jiang, mahabang kwento iyan. Sa susunod na lang, kapag nagkaroon tayo ng oras, doon ko na ikukuwento ng detalyado. Pakisuri muna si Xiali. Nakita ko na ang medical record niya dati. Hindi naman nasira ang vocal cord niya. Baka may kaugnayan ito sa trauma na naranasan niya noong bata pa siya. Ibig mong sabihin, posible siyang magsalita tulad ng normal na tao? Oo. Xiali, may matinding trauma ka bang naranasan noong bata ka pa? Bastos na bata, kapag tumakas ka ulit, puputulin ko ang dila mo. Anong nangyayari? Parang noong bata ako, sinaktan ako ng ibang tao. Ngunit hindi ko na maalala ang detalye. Kung ganon, dalhin mo muna siya para magpa-check up. Kapag lumabas na ang resulta ng pagsusuri, tsaka tayo mag-usap ng mas detalyado. Sige. Masakit pa ba? Maliit lang na sugat, hindi masakit. Kuya, naghihintay ka ba kay Xiali? Hindi. Halata namang oo, nagdidepensa ka pa. Marahil, kung linawin lang ang hindi nila pagkakaintindihan, ayos na ang lahat. Kukunin ko ang resulta ng check-up mo. Mag-usap muna kayo. Ikaw? Talaga bang ako ang hinihintay mo? Mukha kang inosente at mabait sa labas, pero hindi ko inasahan na madiskarte ka pala. Hindi po. Wala akong pakialam sa ginagawa mo sa labas, ngunit ang kapatid ko ay busilak ang puso. Kung magtatangka kang saktan siya, huwag kang magtaka kung hindi ako magiging maawain. Hindi po, nagkakamali ka sa akin. Ikaw lang ang mahal ko. Ano? Ngayong nabunyag ko na ang tunay mong kulay? Ngayon ay ibinaling mo na ang iyong target? Sa akin na ba ang atensyon mo? Hindi ko ginawa. Xiali, ang tulad mo, na sobrang kapanlinlang at malalim mag-isip, hindi ka pwedeng manatili at magtagal sa pamilya Huo. Umuwi ka at mag-ayos ng gamit at kailangan mong umalis na. Hindi ko iyan ginawa. Hindi ako nagsinungaling. Xiali, Ano bang mali ang ginawa ko? Para kamuhian mo ako ng ganyan? Xiali.
Kaya pala ang gusto ni Xiali ay si kuya pala. Huwag ka nang malungkot. Titiyakin kong makakahanap ako ng paraan para makita ang kompletong ebidensya na ikaw ang nagligtas kay kuya 3 taon na ang nakalipas. Nasaan si Xiali? Medyo masama ang pakiramdam niya. Pinahatid ko na siya pabalik. Ang sakit ni Xiali? Ano ba talagang nangyayari? Ang resulta ng pagsusuri ay tulad ng sinabi ko. Nakaranas siya ng matinding trauma sa pagkabata. Marahil kung magbibigay tayo ng kaunting gabay, balang araw ay makakapagsalita siya. Talaga? Bakit? Mukhang mahalaga sa iyo si Xiali. Gusto mo siya? Oo. Pero matagal nang nangako ng pagmamahalan si Xiali at ang kuya ko. Nalinlang lang ng Xiali ng kuya ko. At hindi pa niya nakikilala si Xiali. Kaya pala ganoon ang sinabi ni Huo Tingshen kaninang hapon. Mali pala ang kinikilala niyang tao. Dr. Jiang, inihiling ko po na tulungan ninyo ng husto ang kalagayan ni Xiali. Huwag kang mag-alala, magkasing edad sila ng kapatid ko at itinuturing ko na siyang parang sarili kong kapatid. 3 taon na ang nakalipas. Nang mabalitaan mong nasa Yucheng ang iyong kapatid, agad kang umalis. Ngayon, nakita mo na ba ang iyong kapatid? Hindi pa. Pero naniniwala ako, may pag-asa ako na balang araw, magkakapamilya kaming muli. Saktong may kilala. Akong mga private investigator. Papahanap ko na rin sa kanila ang iyong kapatid. Mas maraming tao, mas maraming tulong, di ba? Sige, salamat. Tunay kong mahal si Xialin. Wala itong kinalaman kung niligtas ba niya ako o hindi. Tigilan mo na ang iyong mapagkunwari at walang kwentang pangarap. Ang babaeng tulad mo ay hindi ko kailanman magugustuhan. Ang tulad mo na, mapanlin lang at may masamang hangarin, hindi ka pwedeng manatili sa pamilya Huo ng matagal. Umuwi ka at mag-ayos ng gamit at umalis ka na agad ngayon. Xiali, pagkatapos ng 3 taong napakahabang paghihintay, sa wakas ay nakuha mo na ang sagot. Panahon na talaga para bitawan ang iyong pagkahumaling. Ho Tingshen, papakasalan mo ba ako? Sige. Ate, magpapakasal na ako. Babatiin mo ako, di ba? Siyempre. Sana. Magpasaya kayo. Ilang beses ko nang sinabi, ang gusto ni Xialin ay dapat mong ibigay sa kanya. Hindi mo ba naiintindihan? Patawad. Ang buhay ko ay laging madilim. Sa edad na 10, kinuha ako ng aking kinakapatid na ina at dinala ako sa pamilyang Xia. Akala ko ay sumikat na ang pag-asa sa buhay ko. Pero hindi ko inasahan na ito pala ay impyerno na mas madilim pa kaysa sa ampunan. Huwag kang matakot. Dadaling kita sa ospital. 3 taon na ang nakalipas. Ang pagliligtas ko kay Huo Tingshen sa Eskinita ay ang pinakatamang desisyon na ginawa ko sa buhay ko. Akala ko natagpuan ko na ang liwanag. Sayang lang at ang liwanag ay panandalian lang na tumigil sa akin. Huo Tingshen, sana maging ligtas at payapa ka. At maging maligaya at malusog sa mga susunod na araw. May magandang balita ako sa iyo. Sabi ni Doktor, Jiang, pwedeng gamutin ang iyong boses. Ano ang ginagawa mo? Salamat sa tulong mo sa akin sa mga araw na ito.
Gusto ko nang umalis. Anong ibig mong sabihin? Aalis ka? Oo. Hiniwalayan ko na siya. Kung ang pag-alis ang paraan para hindi ka na masaktan, igagalang ko ang desisyon mo. Hoy, Hoy, sinasadya kong suriin ang footage ng klinika sa labas ng bayan. 3 taon na ang nakalipas. Pwede itong makatulong upang patunayan ang kawalang sala ni Xiali. ano? Naipadala ko na sa iyo sa email ang CCTV footage. Sige, salamat. Pero, nagpa siya nang umalis si Xiali. Ano ang dapat kong gawin? Bakit ka magpapakasal? Kay Xialin? Hindi mo na dapat pakialaman iyan. Lumampas ka na sa iyong hangganan. Nag-aalala lang ako sa iyo. Natatakot akong maloko ka ng masamang tao. Ang mga salitang iyon, kay Xiali na naman, ang babaeng iyon na mapaglalang. Ang nagpagsalita sa iyo niyan, Ikaw ay simulat sa pool, hindi mo talaga pinaniwalaan. ang babaeng tulad niya. Hindi karapat-dapat sa aking tiwala. Nagkamali ka. Ikaw ang hindi karapat-dapat sa pagmamahal ni Xiali. Anong benepisyo ang binigay sa iyo ni Xiali? Para suwayin ako dahil sa kanya? Ano ba talaga ang katotohanan? Panoorin mo muna itong video bago ka magsalita. Ako si Huo Tingshen. Ito ang pulseras na minana ko. Itago mo. Kapag gumaling na ang mata ko, pakakasalan kita. Ito, imposible yan. Nasa sayo kung maniniwala ka. Mabuting babae si Xiali. Kung talagang hindi mo siya gusto, isasama ko siya. Ano yon? Ang rehabilitasyon ng boses niya. Kailangan niya ng tahimik na pagpapahinga. Dadalhin ko siya sa ibang bansa, palayuin sa isang tulad mong walang kuwentang lalaki. Kung siya ang babaeng nagligtas sa akin, 3 taon na ang nakalipas. Bakit nasa kay Xialin? Ang pulseras na ibinigay ko sa kanya? Dapat ay magtanong ka kung paano kinukutya ni Xialin at ng kanyang ina, si Xiali sa mga nakalipas na taon. Tingshen, samahan mo akong mag-try ng wedding dress ngayon, ha? Ibalik mo sa akin ang pulseras ko. Bakit? Hindi ba binigay mo na sa akin ito? Ibigay mo. Mahilig ka talagang mangagaw ng mga bagay ni Xiali. May sinabi na naman ba sa iyo si ate? Huwag maniwala. Wala siyang sinabi kahit ano. Kahit pa pinalitan mo ang pagkakakilanlan niya at nagdulot ka ng matinding kalungkutan at maling pagkakaintindi sa kanya, hindi ka pa rin niya siniraan ni isang beses. Ang katawa-tawa, ang babaeng kasing bait niya, naniwala pa rin ako sa paninirang puri mo sa kanya at lubusan ko siyang sinaktan. Hindi ba mahilig kang magpanggap na pipi? Kung ganoon, gagawin kitang tunay na pipi. Bitawan. Bitawan mo ako. Bitawan. Bitawan mo ako. Marunong ka pala magsalita. Talo ka pa sa pagpapanggap, itinago mo ng matagal. Ikaw, hindi mo ako pwedeng galawin. Matagal naming inalagaan si Xiali. Kahit walang kabutihan, naghirap din kami. Gagawin mo lang hindi makatarungan, si Xiali. Naalala ko tuloy. Nitong nakaraang taon, madalas mo raw inaapi si Xiali, tama? Hindi. Wala akong ginawa. May tao ba dyan? Boss Huo. Putulin ang dila niya at itapon sa labas ng Haicheng. Huwag. Huwag. Huwa Tingshen, hindi mo ito pwedeng gawin sa akin. Xiali, galit na galit ka talaga sa akin, hindi ba? Ano ang dapat kong gawin para mapatawad mo ako? Ang weird. Hindi ba nangako si Chen Yu? Nahahatid ako?
Bakit hindi pa siya dumarating? Hayaan na. Tiyak na napaka-busy niya. Kaya huwag na natin siyang abalahin. Shiali. Shiali, Bakit ka nandito? alam ko na ang lahat. Ikaw ang nagligtas sa akin. 3 taon na ang nakalipas doon sa iskinita. Ayos lang. Hinayaan ko na. Hindi mo kailangan nasisihin ang sarili mo. Sana maging masaya kayo ni Shalin. Hindi si Shiali ang mahal ko, kundi ikaw. Ikaw. Anong sinasabi mo? Mula noon hanggang ngayon, ikaw lang ang gusto kong pakasalan. Ikaw pa rin. Pero hindi ba sinabi mo? Si Shalin ang mahal mo? Nagligtas man siya sa'yo o hindi? Noong panahong iyon, akala ko siya na ikaw. Padalos-dalos lang yun na salita. Shiali, patawad. Ang lahat ng ito, huli na nang malaman ko. Maaari mo ba akong bigyan ng pagkakataong makabawi? Ako. Hindi ko alam. Hindi mo na kailangang mag-alala. Mahaba pa ang kinabukasan natin. Babayaran ko sa'yo, dahan-dahan ang lahat. Hanggang sa tuluyan mo akong mapatawad. Shelly, sana ang pag-alis ko ay makatulong at mapuno ang inyong kaligayahan. Hello? Chen Yu, nasa pamilya Huo pa ba si Xiali ngayon? Oo. Ang flight niya ay sa hapon. Pero sa tingin ko hindi na siya aalis, di ba? Pakiusap, kailangan mo siyang pigilan para sa akin. Siya ang kapatid ko na nawawala ng maraming taon. Ano? Kailangan ko ring magpasalamat sa iyo. Noong dinala mo si Xiali sa ospital para magpatingin, pinakiusapan ko ang nurse na itago ang kanyang sample ng pagsusuri para sa akin. Nasa harap ko lang pala ang kapatid ko. Sige. Sasabihin ko na kaagad ito. Kay Shiali, tiyak na matutuwa siya kapag narinig niya. Sige, pupunta na rin ako kaagad sa pamilya Huo. Kuya, nasaan na kaya si Shiali? Umalis na. Umalis? Ako ang may kasalanan dahil hindi ko kaagad natuklasan ang katotohanan. Nagkamali ako sa kanya. Ayaw niya akong patawarin. Natural lang iyon. Pero ganyan na lang ba talaga? Ang pagsuko mo? Kung hindi ako susuko, ano pa ang magagawa ko? Dahil sa lahat ng maling bagay na ginawa ko dati, ang pagsuko ko, iyon ang tama. Tatlong taon na. May mga bagay na kailangan na talagang tapusin ngayon. Boss Huo, kailan pa matatapos ang ganitong buhay niyo na 3 taon nang hinahabol ang misis niyo sa buong mundo? Ayaw mo ba? Sige. Ikaw ang magiging project manager na ililipat sa Africa ngayong buwan. Ikaw na ang pumunta? Hindi. Mas gusto ko pa ring sumama sa inyo. Hindi ko talaga inasahan. Darating din ang araw na ito sa iyo. Shalin, nakabalik ka na? Bakit ikaw, lintik na babae? Kung hindi ako, inaasahan mo pa ba na si Shia? Linang mag-aalaga sa iyo hanggang sa iyong huling hininga? Marunong ka nang magsalita? Opo. At marami na rin akong naalala. Gusto mo bang isa-isahin? Ko ang lahat ng krimen mo? Ano? Sa pakikipagsabuatan mo sa mga trafficker? Nang mahiwalay ako sa aking pamilya? Para kidnapin ako? Ano bang pinagsasabi mo? O simulan natin sa takot mo na? Makakatakas ako at makapagsumbong sa pamilya? Kaya ginawa mo akong pipi? Ano ngayon kung maalala mo? Matagal na ang mga nangyari,
At wala kang ebidensya para kalabanin ako ngayon. Mukhang hindi mo pa alam, ano? Nahuli na ng kuya ko ang mga ngalakal ng tao noon. Oras na lang ang hihintayin bago ka maisumbong nito. Walang utang na loob. Halos 10 taon kitang pinalaki. Ganyan ba ang igaganti mo sa akin? Ang salitang pinalaki. Karapat-dapat mo bang sabihin iyan? Isa lang naman. Akong alipin mo at ni Shalyn sa loob ng mahigit 10 taon. Iyon lang. Sige. Tutal wala na akong ibang pupuntahan. Pinahamak ninyo rin ang anak ko at ngayon ay wala na itong bakas. Makikipagpatayan ako sa iyo ngayong oras na ito. Tigilan mo yan. May nasaktan ba sa iyo? Wala. Salamat sa inyong pag-aalala, Ginoong Huo. Kailangan mo bang maging napakalamig sa akin? Ang tanga mo talaga. Pumunta ka mag-isa sa ganito kapanganib na lugar. Pareho ka pa rin ng dati. Madaling maapi ng iba. Paano kung masaktan ka? Nag-aalala lang kayo, Ginoong Huo. Handa ako. Handa ka? Siyempre. Matagal na ang lumipas na panahon, kaya hindi siya mapaparusahan. Ngayon, ang tangkang pagpatay, pwede pa siyang makulong ng ilang taon. Sa loob ng ilang taon na iyon, sapat na para makahanap ng matibay na ebidensya ang kapatid ko upang patunayan ang kanyang kasalanan noon. Exiali. Lahat ng ito ay isang hindi pagkakaunawaan lamang. Hindi mo naiintindihan si Mama. Maling akala mo iyan, anak. Ina, ang salitang, iyon ay hindi ka karapat-dapat bigkasin. Dalhin siya. Bakit ka umiiyak? Hindi. Sandali. Ginoong Huo, may gusto ka pa bang sabihin? Nitong 3 taon, ayos lang ba ang buhay mo? Kung ayos ang buhay ko o hindi, hindi mo ba alam? Sa 3 taon na ito kahit saan ako magpunta, palagi mo akong sinusundan ng palihim. Nahuli mo pala ako. Hindi naman ako tanga. Hindi ko pa ba mapapansin ang ganyang kahalata? Kung alam mo na pala, mayroon ka bang kaunting pagpapatawad sa akin? Wala. Wag mo na akong susundan at huwag mong limitahan ang aking kalayaan. Kung hindi, ako'y tatawag na sa pulis. Shiali, ano ba ang gusto mong gawin ko? Para mapatawad mo ako? Huo Chenyu, bakit ka nandito? Matagal na tayong magkaibigan, hindi ba ako pwedeng bumisita? Congratulations sa paghahanap mo ng pamilya at paghihiganti sa mga kaaway mo. Ano ang plano mo ngayon? Mag-stay ka ba? Hindi. Aalis na talaga ako. Aalis? Hindi mo ba planong maghintay sa resulta ng paglilitis sa kinagisnan mong ina at kay Shialin? Hindi na kailangan pang maghintay? Naniniwala akong may karampatang ganti para sa masasamang tao? At naniniwala rin, ako na gagawin ng batas ang tama para sa akin. Ikaw talaga, mukha kang mahina. Pero kapag nakapagdesisyon ka na, walang sinuman ang makakapagpabago. Paano naman ang kuya ko? Kami? Siguro, imposible na. Aalis na ako? Magkita na lang tayo ulit kung mayroong pagkakataon. Tinanong ko na siya para lang sa iyo. Aalis pa rin si Shiali. Sige, salamat. Siguraduhin mong aalagaan mo siya ng mabuti? Kung hindi, ako mismo ang kukuha sa kanya mula sa iyo. Huwag kang mag-alala. Hindi kita bibigyan ng pagkakataong iyon. Hello? Xiali, hindi maganda ang balita. Nawawala si Sir Huo. Ano na naman ang pakulo niya? Wala talaga ngayong oras. Si Boss Huo ay tinatarget na naman ng kanyang dating mga kaaway. Ano?
Huo Tingshen, huwag kang mapahamak. Huo Tingshen. Huo Tingshen? Kumusta ka? Niloloko mo ako. Kung hindi kita lolokohin, paano ko malalaman ang iyong tunay na damdamin para sa akin? Si Ali, dati ako ang nagkasala sa iyo, pero simula ngayon, gagawin ko ang lahat ng aking makakaya para makabawi sa iyo.